Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y apat. Texture, tone, space, and color. Dito na tayo ngayon sa texture. So sa texture naman, napakadali lang naman, no? Para tayong elementary, dadaanan na lang natin. Bilisan na. So sa texture, it is a surface quality of an object. Siyempre, kapag meron ka ng object, masyado namang plain kapag ganyan, di ba? Napapansin nyo, wala man lang ka-texture. No, at least ito meron, pero parang antigas. Hindi mo kang balat. Para siyang marble, di ba? Kahit yung shape lang na ganun. So ngayon, lalagyan na natin ng isang element ng design. Boring kasi pag walang texture, hindi siya lively. Di ba po? So kailangan natin lagyan ng texture. So yung texture, tulad na nabanggit natin kanina, ito po yung surface element niya o surface quality, which can be actually felt, pero visually implied lang. So visual siya, nakita natin visually, ano kayang pag ganito yung shape, ano may isip niya? Maiisip niyo po itong pattern na to. Matigas, malambot. So 'di ba metallic siya. So ito pag ganito, matigas, malambot. So alam natin na bricky or bricks, matigas. So ito naman kahit walang color, mapapansin niyo na meron talaga siyang texture. 'Di ba po? Ito ay pointed, matinik yan, parang durian. O ito naman parang fir. Ito naman parang mga garden, ganyan, mossy. So, kahit walang kulay, makikita natin na ang texture nakakadagdag ng elements. So, ito yung ika-apat na element natin. So, meron tayong mga tinatawag na image texture na kahit image lang siya, mapapansin mo may texture. So, tulad nito. So, para siyang kung ito ay linya lang na dire-diretso, kumurba. So parang ano yung mararamdaman natin? Ano yung pwede nating i-express sa image texture na ito? Mark one word. Aspiring digital artist, Sister Teresa, tama po. Hindi assuming. So image texture. Anong kayang feelings? Kung lalagyan niyo ng isang feelings ang image na ito, anong feelings yon? Anong feeling ang ilalagay natin? So, titigan nyo mabuti, tas ano yung mafe-feel nyo or ano yung masesense nyo. One word. Type nyo one word to describe this image. Shivery. 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 Ganun Wavy. Wavy. Parang siyang wave. Parang ikaw din, napapa-wave ka na. Wavy rin, no? Hydrated. Kasi para siyang liquid, di ba? Kaya hydrated. So, di ba, kahit yung mata lang natin ang ginagamit natin, nagkakaroon tayo ng imagery ng texture ng lines na ito. So, line siya actually. This is a group of lines, di ba? Disoriented. Oo, hindi siya na-orient, hindi kasi nag-straight. Sinabihan ko yan, hindi kasi ganyan siya. Hindi siya straight. Yan. Okay. Next tayo, ang image texture, it could be environmental, biological, or man-made. I'm sorry, kulang ng iha. Man-made. So, ito yung example ng environmental texture. It could be sand, or wood, clouds, stars, land, di ba? Water. So, yun yung mga environmental texture. Meron din tayong tinatawag na biological texture na meron siyang biological meaning. Ito kasi non-life o non-living things. Ito, living things. Yun ang kaibahan ni environmental at saka ni biological. Gaya ng skin, fur, feather,
o kaya imprints ng animals o kaya ng any organic na living materials. And man-made texture, yan. Halimbawa mga noodles, fatigue, printing, painting. So yan yung mga tinatawag na man-made textures. So mayroon din tayong mga tinatawag na pattern texture. So texture din sila. Mapapansin natin na ito organic texture pero may pattern siya. And ito naman organic na at least environmental siya or environmental and then geometric. So same here. And then dito, ito naman logo. So, a repeated logo is also a pattern texture na makikita natin, leather yan. Di ba? Ito. So, maraming klaseng mga patterns. So, may mga texture din sila. Mapapansin natin yung texture. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.